ko nga po akalain na buti na lang 5% pa yung natitira sa cellphone ko na yung tumawag po si ma'am. Kasi po sa amin wala pong kuryente. Sa service po kami, nandun po kami sa church. Bali, halos sa kalahating taon na po na kasi ongoing pa po yung aming building project. Pero tinira na po namin yun para iwas po sa upa. Kasi nangungupahan po kami ng 2.5 every month. Salamat sa Panginoon na nakawala na rin po kami sa pagkatali po ng pag-uupa. Dahil kami po ay nakapag po ng lote. Dahil sa sobrang init po sa amin, malamig dito, medyo namalat po tuloy ako. Parang nasanay ako sa mainit sa amin tapos punta tayo sa malamig. Presko. Nakakamiss din yung meron power, hindi may electric po sa service. Kaya doon po kami sa Kusel Center Lab, ang ministry po doon. Nagkaroon din po ng gawain po sa La Paz Tarlac po, sa Camillas. La Paz Tarlac, kung well-known po kayo doon. At sila po ay pumunta po ng Concepcion dahil nagkaroon na po kami ng lote doon na 100 square meter. 100 square meter po yung nakuha po namin sa biyaya po ng Panginoon Diyos. Yun po ay sa tulong-tulong po ng mga members. Konti lang po kami dahil mission pa lang po yung ministry, yung gawain. Hindi naman po ganun kadami po yung members po natin. But we try po na tayo po yung makapag-win po ng kaluluwa po sa Panginoon Diyos. Kaya sa pagkakataon po nito ay dahil bibigay po ko ng testimony, kasama ko rin po yung aking pong asawa. 5 po yung kanyang anak. 25 years old na po yung panganay po namin. Kaya sa biyaya po ng Panginoon na kami po ay kanya pong ginagamit sa ministry. Sana huwag po ako mahulog dito kasi malikot po ako mag-putse. Pero okay lang po ito. Kakapisutuloy naman ng konti para medyo masasanay. Kahit ilang minuto lang. Okay, ang ministry po ay Cornerstone Anabaptist Mission. Kaya po, hindi po kami nagbebelo yung naglalagay po dito. Kami po ay galing sa Bible Baptist po. Pamagat lang po yung nagkaiba. Pero papalitan ko na rin po yung Tuason Baptist. Cornerstone Anabaptist po ang ministry po natin, ang ministry po ng Panginoon. Kaya po, salamat po sa pagkakataon po ito at this coming July 15 po ay muli po tayo makabalik po dito. Kasama ko po yung aking mission work sa Santa Ignacia. Ang mission po, meron siyang mission sa Santa Ignacia, Tarlac po. Kaya si Missionary John Paul Garcia, meron na pong gawain po doon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon Diyos na tayo po ay Kanya pong ginagamit sa Kanya pong ministry. Mga kapatid, kaya kahapon po alos pinuntahan po yung mga members, nag-pray. Dahil sa madali na po ang communication po ngayon ay itatype po na lang po sa cellphone. Kaya nandun po lahat po ng prayer po nila. Kaya sa pagkakataon po ito ay ako po yung natutuwa, nagagalak na lalo po sa message po ng mga awitin po na relate po sa ating pong message sa umaga po ito. Okay mga kapatid. At nalala ko po nung ay Pastor Marasigan ay nag-invite nga po sa nung nakaraan sa amin. Nalala ko po na nakapunta na po kami dito ng Bisis year 2000 years po. At alis 25 years na po ang nakalipas. Kaya doon pa po sa babayo. Tapos nilalagay ni Pastor yung kuryente. Pinailaw niya pa sa kamay niya. Natandaan ko nun But hindi siya nag-ground. Kaya yan po yung experience ko na nakalipas po na taon. Ngayon po ay salamat po sa Panginoon na ganito na po yung bahay-sambahan po ng Diyos at marami na po nakakilala po sa Panginoon. Yan, kaya sa pagkakataon po ito ay buksan po natin ang ating mga Bibles sa John chapter 20 verse number 21. Tayo po lahat po tumayo at bigyan po natin galang po sa salita ng Diyos. John chapter 20 verse number 21.
Sabi po ng verse number 21, Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito, sa pagkakataon pong ito, Panginoon, na inyo pong pinagkaloob sa akin at sa inyo pong gawain dito under Pastor Marasigan at ang kanyang pamilya and even all the members, Panginoon, ay patuloy niyo po silang i-bless para sa pag-akay at pag-encourage po sa mga missionary po, Panginoon. At pangunahan niyo po kami ng iba ng Espiritu at patawarin po sa aming mga pagkulang namin nagawa sa inyong harapan. Ang lahat po ito aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Pwede na po kayo maupo, mga kapatid. Maraming salamat po. Ang mission po, alam po natin ay hindi po yan madali, ano? Kung totoo sinisip po ng ating Panginoon Jesucristo, nung na po siya nasa langit, kung paano po siya manahon dito sa lupa upang iligtas sa mga maksalanan. Napag-usapan po ng mag-ama po yan, God Father, God Son, pinag-usapan po nila yan. Kung saan po, kung paano po nila iligtas po ang tao, lalo po sa inawit po. Iniisip po tayo ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga kalagayan at patutunguhan po ng nagkasala po ang ating mga magulang, o si Eva at Adan, mga kapatid, ano? Kaya po, ang mission po ay hindi po yan na madaling part po sa buhay po ng missionary. Even the church po na magsasend out po siya ng missionary, mga kapatid. Dahil sasabihin po lang, mag-go po siya doon to tell Jesus Christ, sabihin niya po ang ating Panginoon Kristo. Minsan po walang naniniwala. Even po sa amin po bisa sa street preaching po namin. Kasi nagpipreach po din sa labas, ano, mga kapatid. Kaya alam po natin na yung mga tao po, hindi naman po halos mananampalataya po yan. Either na ikaw ay babatuhin po ng mga salita po, mga kapatid, na o kaya tatawanan ka. Mga kapatid, nung ating Panginoon Kristo, ay nandito na po siya, mga kapatid, sa mundo. Ang sabi niya po sa mga tao, Then said Jesus to them again. Ibig sabihin po, nandun po yung salita po na iuulit-ulitin, mga kapatid. Sapagat nais po ng Diyos na kung saan na maligtas ang mga tao at huwag mapunta po sa impyerno. Kung paano po tayo na-share po ng salita ng Diyos at nakilala po natin si Kristo at ngayon po'y naglilingkod po tayo sa Panginoong Jesucristo. Na kung saan na marami pong against po sa atin, even Satan against us, mga kapatid. Dahil tayo po'y dating pamilya po niya at naging family po tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya, sabi po ng Panginoon, Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. Kaya mga kapatid, tayo po mga Kristiyano, even Baptist, mga kapatid, dahil tayo po mga Baptist ay nakapokus po tayo kung paano po natin iuwin po yung mga tao sa Panginoon, na sinasabi po ng Bible, He that winneth soul is wise. Mga kapatid, napakatalino po ng isang Kristiyano na makapag-akay po tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Sapagkat ang kaluluwa po ay precious sa Panginoon Diyos. Kung tayo po'y mamatay na, taharap po tayo sa Panginoon at sasabihin niya, Precious in the sight of the Lord the death of His saint. Napakalaga po natin sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Kung ang tao po hindi tayo nakikitaan po na kahalagaan, ang Diyos po natin sa langit, ay binigyan po tayo ng kahalagaan, mga kapatid. Dahil yung kaluluwa po natin, doon nakapokus po ang Diyos. Kaya sabi po sa ating lesson, mga kapatid, marami pong mga bagay po na kusan po na tayo po ay nasa mission field. Na gusto po ng Panginoon, hindi lang po yung mga missionary, mga kapatid, na nasa mission, kahit saan man po tayo dako ng lugar, mga kapatid, tayo po meron pong pagkakataon ng to tell Jesus Christ kung saan po na siya po inabayugan sa kusang Kalbaryo. Minsan po nasa eskwelahan po dahil naghatid sundo po sa aking mga anak. Hindi naman po nakagalito lagi sa eskwelahan. Yung ordinary lang po, di ba? Nakasinelas ka lang. Pero yung bag ko po, lagi mayroong laman ng tracks po yun. Nabibigay po na ng tracks. Tapos, yung nag-buko Diyos, sabi ko, meron nagbigay sa akin ng 2 tracks. Dito, babasahin. Tagisa tayo. Actually, wala naman po nagbigay sa akin eh. Wala naman nagbigay sa akin. Dala ko yun eh. So, sabi ko, may nagbigay sa akin ng tracks, 2. Tagisa tayo. Parang isip niya noon na kami dalawa ngayon ay wala pang alam doon. Para lang po siya po ay mabahagi ng salita ng Diyos. Tapos may biglang dumaan po, Pastor, good morning po.
Tapos tumingin sa akin yung nagtitinda. Pinapastor ka pala eh. Kaya, napaganda po sa ministry mga kapatid, na sa gawain po ng Diyos. Alam po natin na meron po nga bagay na struggle po dyan, mga suffering, persecution, trials. Mga kapatid, na isipin mo lang na tinawag po tayo ng Diyos sa kanya po ministry. Hindi po tayo nag-iisa, kasama po natin ng Diyos mga kapatid. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse number 12, ang sabi ni Apostle Pablo, He counted me faithful and putting me into the ministry. Napakasarap po sa isang Kristiyano na ilagay ka ng Diyos sa ministry. Gusto po kasi ng Diyos maging tama po yung buhay po natin. But sometimes, many Baptists, many Christian po, ay gusto po nila sa mundo. Mga kapatid, inalis na po tayo ng Diyos sa mundo. Mga kapatid, para po tayo po'y gumawa po sa gawain po ng Diyos. Okay? At sabi po niya, He counted me putting into the ministry. Na tinawag ng Diyos. Very well known po ito mga nasa karakter po ng Bible, si Joseph. Nakita po natin yung life po ni Moises mga kapatid. Na siya po yung paborito anak po ni Jacob. Okay? Mapasin po natin dito na si Joseph po, na bago po siya nakarating po sa Egypt, alam po natin yung buhay niya na napakahirap po, na mga kapatid, napakahirap po yung dinaanan niya. Pero siya po ay sinugo ng Diyos para sa mga relative niya po, sa kanyang family. Ibig sabihin, yung dinaanan po ni Joseph na pagsubok po, ay isa pong benefit sa kanyang family. Mga kapatid, kung isa hindi po natin naintindihan, yung buhay po natin, nakala po natin, tayo po ay nag-iisa, tayo po ay nalulungkot sa ating pagiging Kristiyano. Hindi po mga kapatid. Sometimes bilang tao po, ganun talaga. Nararanasan po natin ang problem. Hindi po natin yan maintindihan. That's the reality of life sa buhay po natin. But sometimes po, kailangan po natin pong isipin na tayo po ilinagay ng Diyos sa kanyang gawain. Masaya po sa gawain ng Diyos. Actually po, dito po, experience ko naman po yung ganitong singing, awitin po, alam po natin sa ibang mga Baptist po, mga kapatid. Very solemn po at least yung mga Baptist seminal. Pero yung message po ng mga awitin po ay nangungusap po sa puso, Wala pang preaching po, nangungusap na po yung mensahe. Napakaganda po nun mga kapatid. Napusahan po na ang ministry po ay hindi po lugi. Walang kalugian po dyan. Kasi, ang sabi po niya po sa Pablo, He counted me. Binilang po siya. Mga kapatid, binilang po siya na may katapatan at linagay po sa ministry. Si Joseph po, si Esther. Si Esther po, hindi rin po ganun katindi mga kapatid. Nakusan po na mapapahamak ng mga Hudyo. Pero siya po ay humarap pa rin sa hari po. If I perish, I perish, ang sabi po ni Esther. Ganun po sa ministry. Tinawag po tayo ng Diyos sa kanyang ministry, sa mission field. And then, kapag umisan po, kahit na sanay na po kami mag-preach po sa pulpito, pagdating po sa labas, the same po na kinakabahan din po kami, kasi may puso po kami, di ba? Sana wala kami puso eh. Pagdating po sa labas, pag nag-preach, nandun na po yung, i-condition mo yung katawan, yung isip po, yung talagang yung gesture mo, lahat po mga kapatid, para pag nag-preach ka sa harapan ng mga tao, kasi mga believer po yan Di ba? Mga believer po yan. Bagkas nakakatakot. Iba-ibang denomination ang nasa labas. Kaya mag-preach ka ngayon sa kanila na wala ka naman na ibang ipipreach kundi si Kristo. And then, ang mga disciple po, sinend din po sila mga kapatid sa gawain po ng Diyos. Walang tigil po ang pagsugo ng Diyos sa ministry. Why? Iniisip kasi ng Diyos From heaven, mga kapatid, iniisip ng Diyos kung paano siya bumaba dito. Tutusin, ginawa ng Diyos ang paraan. Ginawa niya po yung Garden of Eden para sa tao. Amen, mga kapatid? Ginawa niya yung Garden of Eden para sa tao. And then, nagkasala po yung tao. Ginawa na naman ng Diyos ng paraan. Inisip naman niya yung arko para sa tao. Pero wala lang po naligtas at nakapag-isip. Dahil karamihan po ayaw nila. Nagkaroon po sila ng doubt and unbelief. And then, bumaba po ang ating Panginoon sa Kristo. Iniisip niya na kapag tinanggap siya, sumampalataya ang tao sa Kanya, ang sino mga sumampalataya, mga kapatid, nakaready po yung mansion. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, and where I am, there you may be also. Iniisip ng Diyos po yun. Iniisip po tayo ng Diyos, mga kapatid.
Tandaan po natin, kaya tayo po nag-iisip kung paano po natin mawin po yung mga tao. Diba? Kahit ano man po yung tingin po nila sa atin. That's sabi ng disciple na sinend po ng Panginoon si Kristo sa Matthew chapter 10, verse number 16. Maraming verse po na kung saan hindi po natin sa buksan, pero I will try po makapalido. The healing demonic. Sa Mark chapter 5, verse number 19. Tingnan niyo po, bagay po yung naposes na tao. Hindi po namimili po ang ating Panginoon si Kristo. Gusto niya po kasi maligtas eh. Diba? Pero ayaw po nilang maniwala kay Kristo. Even demonic po ay kanya pong pinalaya itong naposes po nito. At sinend niya po sa kanyang family and friend. Ayaw po doon sa Mark. Sige, sabi niya, na ikaw ay tapos ng gumaling, sabi niya, sabihin mo sa mga tao at mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. I will tell you, mga kapatid, may ginawa ang Diyos sa buhay po natin kung minsan ay hindi po natin na-express po sa mga tao. The great thing that God had done for us, na tayo po ililigtas niya sa impyerno, mga kapatid. Tandaan po natin, ang impyerno wala pang tubig po doon. Sa impyerno po, dahil ang tubig po si Kristo. Sa impyerno po, wala pong hangin. Alam po natin ng Diyos po, the breath of life. Tandaan po natin, wala rin pagkain po duman. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Kaya yun lang po yung akala po kasi ng mga iba, maganda sa mission, sabi niya, tayo mga pastor, nagpapayaman. Sino sabi? Si Soriano? Kung kami nagpapayaman, hindi, asa ba yun? Na ipaplas ko ba yun, no? Aba? Kung kami po mayaman, mga kapatid, pasinin niyo kung sino mayaman sa amin dalawa ni Soriano. Hindi po nagpapayaman po yung mga Baptist pastor. Biyaya lang po ng Diyos yung mga nasa amin, mga kapatid. 100 square meter, compare po dito sa inyo. Sino mas mayaman? Yeah? Ayan po. Ayan, bababa na. Ayan po yung aming building na ginagawa sa una. Ayan po sa loob. Piling program po namin yan. Thanksgiving. Ayan po yung service po. Yung family ko po yun yan. Members, konti lang po kami doon. By the grace of God. Kaya po mga kapatid, natutuwa lang po kami sa ministry dahil kami po linagay ng Diyos. Kasi magkakaip tayo ng kaluluwa eh. Kaya mo po magkakaip po ng kaluluwa. Yan po mga kapatid na ibinigay po ng Diyos sa amin. Start lang po yan. Kung kami po ibibless ng Panginoon bago po sa dumating, thank God, mga kapatid, salamat sa Diyos. Kasi lahat po ng ministry dumadaan po sa ganung proseso. Pagkasano, hindi ka naman pinanganak mayaman eh. Di ba? Bago po namin nakuha po yung lupa po na yan, mga kapatid, nagtanong po ko doon sa tao. Sabi ko, meron pong binibenta doon lupa dito. Yung napagtanungan ko po na matanda, 76 years old, ngayon po umatin na po sa amin. Napagtanungan ko lang po ng lupa yun. Sabi niya, Pastor, maganda makapagpatayo kayo ng dyan, ng sambahan para maka-attend ako. Nakapagpatayo po kami, naka-attend po siya, 2 taon na, mga kapatid, sa biyaya ko ng Panginoon. Tutusin po yung lupa po na yun, wala na po yung sold out na po lahat yan eh, kasi nasa-divide po lahat po yan. Sabi ko, kung kami bibigyan ng Diyos yan, pinipipray ko, bibigyan kami ng Diyos yan ng isang slot na yan, kapatid, pero wala kami pera. Ang pera ng mission, 40,000. Ang lupa, 180,000. Ang reservation, 10,000. Ang monthly, 5,833 centavos sa 33. Mga kapatid, ganun po katindi yun. Tapos kapag nagdaan ka na sa kanila, tuloy-tuloy na po yan, magbibilangin na yan, di ba? Ng monthly. Mga kapatid, lahat po yan ay pananampalataya by faith. Ilalagay ko itong pera doon sa property na yan, pero hindi ko alam kung paano yung bukas. But God shall supply all my needs and my want. I want build a church, a New Testament church in that place. At sa biyaya po ng Panginoon, naitayo po yun, mga kapatid. And God shall supply yung mga pangangailangan. Ngayon po, wala po kami kuryente, mga solar lang po yan eh. E tagulan na ngayon. Pagka pala walang araw,
mahina din yung solar. Kaya yung promotion ng solar na maliwanag na gano'n, maganda yung mga generator, peki lang po pala yun. Mga kapatid, peki lang talaga. Pag nasa sa'yo na, doon ka na magre-reklamo. Pero pag pinipindog mo, tinitingnan mo, ang saya-saya ng mukha mo. Pero pag nasa iyo na, tiyak mamusumisyon ka. Ganun po sa ministry. Hindi po nagpapayaman po yung mga pastor. Ito pong suit ko na ito, I will tell you mga kapatid, ito suit ko na ito, galing pa ng Bulacan ito. Hindi ko binili po ito. Ito pong pantalon po ito, galing sa Clark, bigay ko ng kapatid ko. Ito po sapatos, bigay ni Pastor Yales, galing ng UP. Lahat po bigay. Pati nga buhay ko bigay ng Diyos eh. Kaya wala ko tayong pwedeng isumbat sa Panginoon Diyos. Lahat kaya niya ibigay yan. Pati buhay niya po binigay niya sa krus ng Kalbaryo eh. Ayan mga kapatid. Sabi ko nga habang nagbibiyahe kami kanina, tinitingnan ko yung sikat ng araw. Napakatindi. Yung sikat ng araw napakatindi na ginawa ng Diyos. Yung pa kayang kailangan namin, pamilya at sa ministry, hindi bibigay ng Diyos. Tinitingnan po natin yung tiwala po natin sa Panginoon Diyos na talagang buong buo. Mga kapatid, yung buong buo, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. Sa ating pong buhay po, we acknowledge every day in our life ang ating Panginoon Kristo. Yun lang po gusto ko na Panginoon. Alam mo, bilang magulang, napakapangit po sa magulang at sa anak, nung hindi ka pinapansin ng anak, napakapangit po yun mga kapatid. Ganon din po sa Panginoon Diyos. Kailangan we acknowledge every day sa ating pong buhay, sa ating buhay para sa Panginoon Diyos. Special word for His life. Dito bubuksan po natin yung Mark chapter 13, verse number 34. Hindi na po ganong mag-aalis po dito sa pulpito kasi baka magkamali lang po ako dito kasi talagang gusto ko na talagang bumaba eh. Okay, Mark chapter 13, verse number 34. Ang sabi po dito, for the Son of Man is as a man taking a far journey who left his house and gave authority to his servant and to every man his work and commanded the porter to watch. Watch ye therefore, for you know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the crowing, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I say unto all, watch. Hindi lamang sa kanila, but unto all. Mga kapatid, tayo ngayon po'y nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Binabasa po natin ito. Nung sila po'y buhay, mga kapatid, sinabihan po sila ng ating Panginoon si Kristo. But ito pong written word of God ay sinasabihan po tayo na kung saan po sabi ng verse 37, and what I say unto you, I say unto all. Watch. Dinidiin po ng Diyos, mga kapatid. Even the prophet Ezekiel, stand and watch. Stand and watch. To give warning to every man. Ibig sabihin, ganun din po tayo mga Kristiyano. Hindi lang po mga lalaki, hindi lang po, sabihin po nila, pastor lang po ang may obligasyon yan eh. Sabi ng dating member po, sabi niya, oh Brad, sabi ko, sama ka sa amin sa soul winning. Pastor, hindi ako pwede yan kasi sa inyo lang yan eh. Hindi po nakatang sa balikat ng pastor at sa sawa ng pastor ang lahat ng gawain ng Diyos. Mga kapatid, lahat po tayo sinasabihan po ng Diyos. Tayo po lahat po ay ipinapadala ng Diyos. Kaya tayo po nagpe-pray sa mga related po natin na ang Diyos po ay mag-send po ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos para sabihan po sila ng salita ng Diyos, na warningan po sila para pagharap po nila sa Diyos in a judgment of Christ, mga kapatid, ay wala po silang madahilan sa Panginoong Jesucristo. At wala silang madahilan po sa atin na hindi po natin sinabihan. Kaya pag sabi ko doon pagka kami po nagpipreach sa labas, sabi ko, picturean mo ko, videoan mo ko, yung preaching, para makita ng mga related natin. Para makita na kasi, kung saan na po yung cellphone mo yun eh. Di ba, nakita mo, halos nag-a-appear na po dyan, na pagkikinggan po nila. Kaya ako po ay nagpapasalamat na kung saan po nasa technology po na tayo na mga high-tech po mga kapatid.
Nawawarningan na po lahat ng mga tao. Nakikita na po nila ang spread po ng salita po ng Panginoon Diyos, hindi lamang po sa simbahan, mga kapatid. Kaya pasinin po natin dito, na kung saan nabilang misyonaryo, nagmi-mission, mga kapatid, ang sabi po ng isang pastor, you cannot go around without the round. Yun po sabi nila. Nasabi ko lang po yun, mga kapatid, kasi ginahaya ko lang siya. Di ba? Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang bawat pamilya po natin, ay kumikilos po ang financial po dyan. Tama po yan? I-stop po ang financial, lahat po tayo mga. Pero as a missionary, sabi ko natin, hindi, sabi nga ng pastor namin, kung tinawag ka ng Diyos sa ministry, bibigyan ng Diyos ang needs mo. Kaya pala sabi ko, yun po kasi ang isip po ng pastor po namin. Dati po ang support po namin is 1,500 every month. Ngayon po, 500 every month. Meron po siyang 5 anak at nangungupahan po kami at that time. Sabi sa akin ng isang pastor, paano yung napapagkasya yung ganong support? Sabi ko, yung tanong mo, tinanong ko na rin yan eh. Bago mo tinanong ko na rin yun, paano? At salamat po sa Panginoon na nagkikilala ko si Mrs. noong panahon po ng 1998. Dahil sa kami, 1999, May 7. Ito pala ay therapist pala siya. Kita niyo yung blessing po ng Panginoon. Sabi na ba, sige, bumayo ka, hindi kita pababayaan. Yung problema ng support na yan, yung magiging misis mo, ang siyang katuwang mo sa ministry. 1,500, naging 500. Ito continuous po yung magte-therapy niya po. Sabihin, nandun po yung supply po ng Diyos. Kaya wala ka dapat ireklamo. Mga kapatid, kaya yung cheerful giving, mapapasin po natin, na kung saan po na ito po yung instruct po ng Diyos is very simple, na ang intention po ng ating Panginoon Kristo, every child of God is to enjoy His blessing. Mag-enjoy po tayo sa blessing po ng Panginoon Diyos. Maliit lang po yan o malaki po. Kailangan po i-appreciate po natin yung blessing po ng Panginoon Diyos. Even David, sabihin natin sa Psalms chapter 55, verse 1, na nag-complain po siya. Normal po sa isang tao po mag-complain, mga kapatid, sa Panginoon Diyos. Pero tandaan po natin, ang intention po ng Panginoon Diyos is to enjoy His blessing. Yung ma-enjoy po natin pagpapala po ng Panginoon Diyos. Kaya sa ministry po, ay wala pong dapat ipag-alala, mga kapatid. Meron ka lang good attitude. Di ba? Kasi number 1 po yung attitude eh. Ay meron po kaming binabible study po ngayon na sa pamilya. Dati po siyang umaten sa Himala. Dati rin siyang umaten sa walang klaseng, marami na po siyang pinundahan eh. Yung asawa niya, dating iglesia din. Anyway, Bible study po namin siya. Sabi niya, wala nang tiwala sa kanila kasi ang ugali nila eh. I-present ko po yung sarili ko sa kanya. Ang mga lingkod ng Diyos dapat mapagkatiwalaan at mayroong good attitude. Kasi po, madadamay po yung ministry kapag po hindi mabuti po ang pag-uugali. Kaya pinagsisigaman po namin by the grace of God na kami po yung maging good attitude. Even sa giving po, mga kapatid. Na kung saan po, hindi ko po kayo kilala, mga kapatid, pero tayo po para sa baptist. Okay, hindi na po tayo iba sa pagdating po sa pagbibigay ay hindi po dapat yan mabigat sa kalooban. Okay? Hindi po dapat mabigat po sa kalooban yan. At meron po tayo dapat proper motive. May motive po tayo. Kahit na po tayo hindi bibigyan, ay huwag na tayo mag-expect na bibigyan tayo. Kapag nagbigay tayo, huwag tayo mag-expect na bibigyan tayo uli, mga kapatid. Sabi ng isang pastor, ito yung kanyang parang motto niya eh. Sabi niya, yung akin ay akin, yung iyo ay akin pa rin. Ewan ko lang kung matanggap po ninyo, mga kapatid. Meron pagkano ba yun? Proper motive. Yung lahat na meron no tayo, ay galing po sa Diyos yun. Amen? Lahat po yan, mga kapatid. Wala ka naman dala, sabi ni Job eh. Lumabas po tayo sa mundo, sabi niya, wala tayong dala eh. Wala nang tayong dala-dala sa tiyan ng magulang natin. Dala ba natin yung bangko? Paglabas natin. Wala naman po, mga kapatid. Kaya dito po, mapasin mo natin, proper motive and right kind of giving purpose in your heart to give right, mga kapatid.
Kaya the blessing of a cheerful giving in Acts chapter 20 verse 35. Okay? Hindi na po natin buksan. Buksan po natin dito sa Chronicle chapter 31. Tingnan po natin yung the blessing of a cheerful giving. Sabi po ng 2 Chronicle, tingnan po natin chapter 31, verse number 10. Sabi po natin yung chapter 31, verse number, ito po yung, meron pong pag-supply po ang ating Panginoon Diyos, ayon po dito sa verse number 10, ng 2 Chronicle, chapter 31, verse number 10. Sabi po dito, and Azariah, the chief priest of the house of Zadok, answered him and said, since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat and have left plenty, for the Lord hath blessed His people, and that which is left is this great store. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, nararanasan po ng mga missionary na pag-start sa mission. At gayon din po kayo mga kapatid, Pero ngayon pinagpala po na kayo ng Diyos. Ang dahilan po, sabi po dito, sabi, since the people began to bring the offering into the house of the Lord, we have enough to eat. Napakadami na po nilang pangangailangan. Napakadami na po nilang kinakain mga kapatid. Sagana na po sila. It's because sila po yung mapagbigay in a right attitude, good attitude, proper attitude mga kapatid, o proper motive, ang Diyos po nagbibigay po siya ng pagpapala. Kaya po, masasabi ko po naging ganito po kayo. Kasi mapagbigay po kayo Alam mo ba yun? Alam mo yan, mapagbigay kayo Kasi kung ikaw ay hindi mapagbigay, ang tawag doon, madamot. Kung buhay po si Pastor Joey Guerrero, yun po yung awit niya na madamot, madapot. Yung mga Baptist po, mga kapatid. Pero naniniwala po kayo mga Baptist dito, hindi na po kayo madamot. Amen po ba yun? Alam mo naman po yun, di ba sa puso mo, na ikaw po yung mapagbigay. Kaya sila pinagpala ng Diyos, yung member po ng Good Shepherd dito mga kapatid, pinagpala po ng Diyos, sapagkat mapagbigay po sila. Yun po yung reason. Kaya dito po sa panahon po nitong Old Testament, sabi po dito, since the people began to bring the offering into the house of the Lord, we have out and out to eat and have plenty, for the Lord had blessed His people, and that which is left is this great store. Meron pa po natitira mga kapatid. Kaya kagandahan po dito sa inyo, hindi ko sinasabing yung tira-tira. Sapat po yung pagpapala ng Diyos na makapag-share po kayo. Yun ang ibig sabihin. Okay? Dito, nakita ko po dito. Ano ko pasyon sa pinapasin ko naman dito, parang wala naman maliliro. Anong binanggit po, July 15. Dito pala, ng mga kapatid. Kung hindi po ko dadalo sa July 15, bibitin ko na po sa akin. Hindi naman po. Ito po mga kapatid, ang kagandahan po dito, meron pong supply because the Lord has blessed His people. Amen. Ang simbahan po mga kapatid, at ang pastor po dito kayong pamilya at kayo rin po mga kapatid, alam niyo po, kung buhay pa po si Eli Soriano, inggit na inggit po sa mga Baptist Huwag po kayo makinig sa kanila pong mga programa kapatid kung hindi po kayo lutong sa salita ng Diyos. Sabi po dito, sila po ay meron pang natitira. At kung meron pang natitira, ito po, dito tayo sa Luke chapter 5. Ito po yung mga natitira, tingnan po natin, Luke chapter 5, kung ano pong gagawin po ng mga tao na pinagpala po ng Diyos. Luke chapter 5, sa panahon po na sila po ay nasa, mangingisda po sila, nasabi po dito sa verse number 4, now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your net for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Mga kapatid, pinanghawakan po ni Simon yung salita po ng Diyos. Sabi niya, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Sa iyong salita. Kapag po, ikaw po'y nagsimula na po magbigay sa Panginoon, mga kapatid,
At kung sakali po ikaw ay maubusan, okay, dahil kumisan nawawalan din po tayo ng pangangailangan. But we trust doon sa sinabi ng Panginoon, dahil every word of God po dito, ay dapat po natin pagkatiwalaan. Pagdating sa financial, sa ating pong pangangailangan. Ang sabi po ng verse 5, and Simon answering said, sabi niya, unto him, Master, we have toiled all night. Kapag talaga lumayo ka po sa Panginoon, we have toiled all night and have taken nothing, but nevertheless, I will let down the net. Nakita niyo po yung pinahawakan niya. Sabi po ng verse 6, and when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake, and they beckoned unto their partners. Mga kapatid, mula sa 2 Chronicle chapter 31, ay sumagana po sila. At sa New Testament time po mga kapatid, mga Kristiyano, ay nagtitiwala sa Panginoon at binibigyan ng Diyos ng pagpapala. Mga kapatid, meron partner na tinatawag. Hindi ko po ibibilang na partner po ako dito, mga kapatid. Okay, gusto ko rin gusto po ni Pastor Marasigan and his family and the members na kayo po ay maging partner po ako. Kaya po tumawag po siya. Kasi meron mga blessing po mga kapatid. Maging open po tayo, no? Mga kapatid, hindi ko sinasabi pagka mahirap po yung isang Baptist churches, ay wala na pong pagpapala. Iba-iba pong proseso po na yung mga kapatid sa pagpapala ng Diyos. Kaya sabi po dito, and they beckoned unto their partners which were in the other ship. Sa ibang bangka o lalagyan po ng mga isda, mga kapatid, tumawag po siya. Kaya may mga bagay po sa ministry na kung saan po nakikita po ng malalaking simbahan like sa inyo po, na mayroong mga nagbimisyon, mga kapatid, na nahihirapan at gusto pong tumulong. Praise God, mga kapatid, ang good shepherd po, dito po sa inyo, ay hindi po nagkayot sa financial. Nasuportahan po kami. Bagamat kayo po'y wala po doon sa lugar po namin na mag-testify o mag-soul winning, nandun po kami. Nandun po yung family ng pastor, nandun yung pastor, nandun yung mga members na mag-Bible study, mag-pray. Sapagkat merong malaking church sa Gapan na nag-pray sa amin, nakapartner namin sa gawain ng Diyos, mga kapatid, na hindi nagkait sa gawain po ng Panginoon. Kung minsan ay, alam mo, sa panahon natin ngayon, no? Dati, mga 19 dahil ako nasa ministry, mga 2001, 2002, wala pang ganong cellphone. Mga cellphone nun, may mga antena pa sila, may mga sungay pa sila, saka pinakamahal yung Nokia po na mayroong game na snake na gano'n. Noong time niyo, wala pa naman tayo mga cellphone na gano'n. Yung letter na report, gagawa ka ng letter report. Hulog mo pa sa post office. O kaya dala-dala mo po yan sa isang tutulong sa iyo. One time po ay pumunta po ako ng yung nagsusuporta sa amin. Sa time na yung mga 2003, 2004. Pumunta po ko sa nila, nagsupport po sa amin ng 200 pesos. Malaki na po yun, 200 pesos po. Yung time na po yun, 200 pesos. Pinuntahan ko po yun sa church niya. Tapos wala yung sekretary niya. Buti na lang, ang turo sa amin, Pastor, pagka may pinupuntahan kayo, sabi niya, magdala kayo ng extra money. Huwag kayong mag-expect, sabi niya, na yung pinupuntahan ninyo, lagi kayong binibigyan. Tama po ba yun? Kaya po kami dito, nagdala po kami ng extra money. Pero dahil sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, yung nagpapunta sa akin dito, nag-invite, sabi ko, meron naman sila eh. Hindi naman tayo siguro pababayan ng mga yun. Dahil pinagpala na sila ng Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Isang kagalakan po sa amin yun. Na kami po'y matulungan sa ministry po ng Panginoon Diyos. Kasi biblically, sabi ko, they beckoned unto their partners which were in the other ship that they should come and help them. And they came and filled both the ship so that they began to sink. Ilang problema, sobrang bigat. Mga kapatid, kapag nabibigatan na po kayo, tawagan po kayo sa amin. Okay, kapag po kayo pinagpala, at least po kayo po ay tumatawag po ng mga nagmimisyon, ng mga sinari.
Isa pong blessing po sa amin yung kahit hindi po kayo magkakakilala yan. By this time, mga July 15 po, magkita-kita po kami. Kasi tinitingnan ko na yung mga pangalan po nila yan. Pero halos po ang namit ko lang doon si, Ulysses ba yun? Romeo, Moreno, yun lang ata nakita ko dito sa na namit ko ng personal. Halos lahat po hindi ko na nakakilala. Kaya sa July 15 po, isa pong blessing po sa amin. Salamat po sa church po nito, mga kapatid, na kami po binibigyan po ng kahalagaan po. Dahil sa ministry po, hindi niyo po nakikita kung paano po yung hirap po sa gawain po ng Diyos, mga kapatid. Minsan, nandun po yung ikaw po ay mag-quit, magsusurrender. Na kung minsan napupuno din po kami. May time po na kami po ay, sabi ko sa misis ko, mukhang hindi ko na kaya, sabi ko, mag-resign tayo, mag-antay kay pastor, sa pastor natin. Sa pagka dumadaan po yung mga pagsubok. Lalo yung time po na pandemic na nga, na hospital pa po yung pangalawang anak po namin na appendix, sa i-ambulansya na po dahil talagang lumilipad na po yung ambulansya dahil paputok na po yung appendix niya kasi laso na po yun. Kaya yun po may maganda, tapos nangungupahan ka pa na 3,500 at that time mga kapatid sa taon na yun ng year 2020. Sa time po na yun, halos nag-umpisa po lang kami sa ministry sa Concepcion. Talagang talagang surrender na po mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon na may mga partner po tayo sa gawain niya po na nagsesend, na hindi ko alam kung sino po yung mga pastor na nagsesend po sa amin ng financial habang kami po nasa hospital. Na kung saan po na mabigat din po yung 16,000 po yun mga kapatid sa panahon na walang-wala ka talaga. Tapos pag-uwi po namin, sisingilan po kami ng may-ari po ng apartment. Kaya napakahirap po makapad. Kaya tumatawag po kayo at tumawag po kayo ng kapartner para tulungan. Okay? At may encourage din po mga kapatid na makita po nila ang ministry po dito na napakaganda, napakalamig, napakadaming ilaw, di ba? Napakadami din mga stand po ng mga set po, mga mic po na. Sabi po, iisa lang po yun. Pagbalik po ng mga nag-mission sa mga mission field, mga kapatid, na-encourage po sila, na-adapt po nila yung inyo pong sistema sa pagbibigayan, sa pagmamahalan po ninyo, sa unity po ninyo. Kasi, pagdating po sa mission field, mga kapatid, talagang mabigat po yun. Mabigat sa mission field, lalo po pagka hindi mo kakilala yung mga tao sa pagka-unang start po sa gawain ng Diyos. Kaya dito po mga kapatid, meron po tinatawag na partners sa gawain po ng Diyos. Kaya kayo po yung aming kapartner sa ministry po ng Panginoon, mga kapatid. Yung po magsasolwining po natin, napakahalaga po yun sa biyaya po ng Panginoon. Nabanggit po kanina yan, he that winneth soul is wise. Ang problema lang po yung neglecting. Yung ayaw. Mga kapatid, kaya yung mga nagmi-mission, yung mga nagsumuro-surrender po sa ministry po ng Panginoon, talagang buhay po yan ang ibinibigay. Buhay po ang binibigay po namin sa ministry po ng Panginoon Diyos. Para lang po mga tao, may ikayat, ma-win po natin sila sa Panginoon. But number one is failures to go. Hindi lang mga pastor, kundi mga members din. Ayaw, natatakot mga kapatid. Kung alam mo lang yung kahit ilang sitas po ng Biblia, kahit ilang verse po ng Bible mga kapatid, magte-testify yun sa buhay mo to tell them na ang Panginoon ay nagmahal sa iyo. Huwag po tayong matakot. Okay? Dapat nga silang matakot sa atin eh. Hindi po tayo. Humingi lang po tayo ng lakas ng loob sa Panginoon Diyos. Kaya po natin yan. Mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Ang sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 3, verse number 9, babasahin lang po natin itong 1 Corinthians, mga kapatid. Kasama po natin ang Panginoon Diyos. Kasama po natin si Kristo. Mga kapatid, pinapahintulutan po ng Diyos na tayo po ay maging kabahagi sa kanyang ministry. Hindi lamang po ang Diyos ang nagtatrabaho. Mga kapatid, kundi tayo rin po ay magtatrabaho din. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse number 9. Ganito po sabi po dito, verse number 9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Mga kapatid po siya, God allow us a part in His work or ministry. Gusto niya po magkaroon tayo ng bahagi sa ministry niya. Hindi lamang siya po ang may bahagi sa atin. Kailangan po tulong-tulong. Alam mo po, di ba? Kasama po natin ng Panginoon. Alam mo, napakahirap kapag nag-iisa ka na sa ministry. Mga kapatid, kung minsan,
ayun po, alam mo naman natin, masaya po kami dito. Namit po namin kayo. Dala-dala po namin yung kasiyahan po sa puso po namin. And then, sasabihin po namin sa mga members. Nasabi na po namin na dati nakapunta na kami doon ako. Pero sa 25 years na nakalipas, ngayon pupunta naman ako doon. Sabi nung isang sa member, amen po, Pastor, ingat po kayo. Kita niyo mga kapatid, ganito na po ang itsura po ni kalagayan po ninyo. Napaka-presko na, napaka-blooming na, di ba mga kapatid? Ganyan po kasi blessing po ng Diyos. Ano? Kaya kasama po natin kasi ang Diyos eh. Pag kasama mo ang Panginoon, di ka naman niya pababayaan. Sabi niya dito sa we are laborers together with God. And then sabi po dito sa God brought for Lazarus after men rolls away the stone. Ang sabi po ng John chapter 11, pasilip po natin. Tumawag po ang Panginoon sa Kristo na tanggalin yung bato na yan. Okay? Kaya nagkaroon po ng bahagi po yung mga tao sa ating Panginoon sa Kristo, chapter 11, verse 39 and 41. Sabi po dito, Jesus said, "Take ye away the stone." Alam po natin, may power naman po ang Diyos eh. Kaya naman niyang ganunin niya, di ba? Kaya naman niyang tanggalin yun. Kasi po natin, nung nabayubay si Kristo sa Krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng earthquake. Yung pong libingan ng ating Panginoon, kusang halos nagbukas dahil sa kapangyarihan niya. Pero dito, gusto niya po, nakasama po yung tao na gagawa sa gawain po ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi po dito, sabi po ng 39, "Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time," sabi ko dito, "he sticketh, for he hath been dead 4 days. Jesus said unto her," sabi niya, "Said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God." Sa iyo po mga kapatid, kailangan po talaga na tayo po ay bumahagi po sa gawain po ng Diyos. Hindi lamang po ang Diyos ang nagbabahagi po sa atin. Kailangan po tayong ma-involve sa gawain po ng Panginoon Jesucristo, Panginoon Diyos. Huwag po natin i-set aside ang sarili po natin na hindi kami kasama yan. Mga kapatid, ilinigtas ka ng Diyos, ilinigay ka ng Panginoon sa ministry, sa body of Christ, para meron kang gawin sa gawain po ng Panginoon. Hindi naman po lahat nagbibigay eh. Hindi naman po lahat maawit. Pero may bagay po na pwede kang magamit sa gawain po ng Diyos. Hindi ka marunong umawit, pero marunong ka mag-thanksgiving. Hindi ka marunong mag-worship sa church, pero marunong ka po maglampaso. Di ba mga kapatid? Meron kang ministry na ibabahagi mo sa gawain po ng Diyos. Kaya sa ministry po mga kapatid, wala pong lugi dyan. Sapagkat ang sino man na gumagawa sa gawain ng Panginoon ay binibiyayaan po ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 6 and 9, another thing mga kapatid, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse number 6 and 9, yung 6 and 9, basahin mo na yung 6. "I have planted Apollos water, but God gave the increase. So then neither is that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase." Kaya mga kapatid, meron tayong ginagawa, meron tayong ginagawa ang Diyos sa atin. Kaya, sabi po ng iba na, ang tagal na ng ministry mo, wala pang nangyayari. Do not compare the ministry in other ministry. Parang pamilya din po yan. Yung isa lang yung anak, yung isang pamilya, isa lang yung anak nila. Pero yung isang dosena. Pagdayan mo sila. Kay pastor, 2, sa amin 5. Huwag mo i-compare yan. Hindi kayo magkamukha ni pastor. Kung magkamukha po kami, malilito po kayo. At mas maganda lalaki ako sa kanya noon. Pero ngayon, malabo mga kapatid. Hindi ko pwedeng i-compare yung ministry ko dito. Babagsak po tayo. Kasi marami po mga pastor, tinukumpara, ginagaya po yung ministry ng iba. Sabi, ikaw 10,000, ikaw 5,000, pagdating sa mission, ay mission pa lang yun eh. Kapatid, kaya mo yung 10,000, 5,000, 1,000, sa sunod ko wala ka ng membro. Hindi yung pwedeng gayahin po yung ginagawa ng ibang simbahan. Kasi malago na yung mga rin eh. Sabi, biniyayaan ng Diyos yan. Kung anong meron ka, yun po yung iyong pag-aralan.
Yan mga kapatid. Kaya sabi po dito, so then neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Now, he that planted it and he that watered it are one. Every man shall receive his own reward according to his own labor. According to his own labor, doon kami bless ng Panginoon. Nagpipreach po ako sa labas, nagkaroon ako ng bunga, nag-mission po sa Santa Ignacia, nagpipreach po siya. Halos araw-araw na nagpipreach sa labas. Dahil niya pa ako, meron pong mga artalay, meron pong plano sa akin, sa kanya, sinagad niya eh. Mga kapatid, saan niya po natutuhan yun? Pag nagpipreach po sa labas, magagaya niya, gusto ko rin gayahin yung pastor ko. Na ako'y magpipreach sa labas. At palalakasin po yung aking kalooban gaya ng aking pastor. Ibig sabihin po, meron kang nagawang bunga na kung saan po naalagaan mo, nagagawin mo. Ayun, yung ibang churches, wala naman po mga street preaching eh. Yung isa nga, sabi niya, 2% lang makukuha mo dyan. Pero yung ikaw ay sunod sa home Bible study, maaaring nasa 5% o 10%. Trabawin po natin sa Panginoon. Sa mga iba kasi dinidespise ko rin, inano nila yun. Yun ang gusto niya eh. Doon sa pinagpapala po ng Diyos, doon kapag papalain po ng Diyos kung anong gagawin mo sa Panginoon Diyos, basta gawin mo lang for the glory of God. Gagawin ko ito para sa Panginoon Diyos, hindi ko ginagawa ito para sa iyo. Sapagkat ako'y naglilingkod sa aking Diyos at ikaw rin ay naglilingkod sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya pasilip po natin dito sa 1 Corinthians chapter 3. And then God wrote kay Lazarus po, and then 1 Corinthians, and then the seed word of the gospel sown by its worker. Ito po, magsosown po tayo, no? Pag-asik po tayo ng salita po ng Panginoon. Sabi po ng Mark chapter 4, verse 14, basahin lang po natin Mark chapter 4, verse 14 po. Sabi po dito, basahin ko lang po itong verse 14, The sower soweth the word. Ayun po, yung mag-aasik po tayo. Kaya kung hindi pa tayo nagkakaroon ng bunga sa gawain, kahit na medyo may katagalan na po mga kapatid, mag-stay lang po tayo. Sabi ng pastor sa akin, yung sa pastor, huwag kang aalis kung saan ka tinawag ng Diyos. Antayin mo yung power ng Diyos sa iyong ministry. Kung tinawag ka ng Diyos, gagawa ang Diyos sa iyong gawain. Salamat po mga kapatid sa ministry na binigay sa akin ng Panginoon. Sabi po ng isang pastor sa Bulacan, ang tagal mo na pastor, alam ko matagal ka na eh. O alam ko nauna kayo sa akin, o nauna ako sa inyo, nauli kayo, pero pinalago ng Diyos ang gawain ninyo. Ang sa akin, hindi gaano. Pero hindi ko sinisisi ang Diyos. But kami po'y nag-i-stay sa gawain ng Panginoon hanggang ang Panginoon po ay dumating. Tandaan po natin si Noah po, is a preacher of righteous. 120 years po siya nagpipreach mga kapatid. Ilan po na-save? 8 lang po sila. Pero hindi ko sinabi gayahin ko siya. Mga kapatid, napakadaling tao. Kung hindi sila ma-invite sa church, but salamat sa Panginoon, sila po'y nawawarningan. Kasi sabi po kasi ng Panginoon, in every place, kailangan magsisi po yung mga tao. Kung sila po'y napaabutan ng salita ng Diyos at nakakilala sa Panginoon, kung ako nagprisibog dito sa lapas dito, mga kapatid, may lumapit. Sabi niya, nakikinig ako sa preaching mo. Yung pagtanggap kay Kristo, na aking tagapagligtas. Kung hindi ko man po siya nakakay sa simbahan ko, mga kapatid, yun, tayo po na yun, tumanggap siya kay Kristo, nananampalataya sa puso niya, kahit hindi ko makilala yung mga kapatid Kristo, ay tumanggap sa po'y maliligtas. At pagdating po sa langit at ikaw po'y lalapitan niya at sasabihin, nagpapasalamat ako sa iyo. Noong tayo na mag-preach ka doon sa lugar na yon, ako'y lumapit sa iyo, ako'y tumanggap sa Panginoon at kakamayan kanya at magpapasalamat na hindi siya nalapunta sa impyerno. Mga kapatid, tandaan po natin, let's do the work of God in the service of our Lord Jesus Christ. Hindi po natin natayin po na kung saan po na mapapatin po natin sa church, mga kapatid. But ang ating purpose po ay to win them to Christ. But praise God kung siya po'y atin at maging member po ng church ng Gapan Baptist Church. Napakasarap po mga kapatid yung nakakay mo sa Panginoon na kung saan itatabi mo sa upon mo, I can do God with the glory, great things. Tuwa sa sa'yo. At tuloy po yung umawag sa Panginoon, tuwa ka na sa'yo nagpapagamit na sa Panginoong Kristo.
Gaya po ng aking experience po na yung ating missionary po doon. Natutuwa po ako sa kanya. Na kahit na po siya mga kapatid ay bata po sa ministry, nagpapasalamat, kagalakan po namin mga pastor ang magkaroon po ng bunga sa ministry. Sapagkat yung pong lugar po na yan, hindi namin maabutan. Pero pinunta niya po para maabutan po ng mensahe ng salita ng Diyos ang mga tao na naroon mga kapatid. Bagamat sinusuportahan po namin sa 500 pesos din ang mission to mission. Kagalakan po natin yan mga kapatid. Kaya mapasin po natin sa biyaya po ng Panginoon, tayo po'y maglilingkod po sa Kanya hanggang sa po'y dumating. Mga kapatid, yan po yung purpose po ng mission at ng giving sa buhay po natin. Mga kapatid, huwag po natin ipagkait sa gawain po ng Diyos at sa Diyos ang paglilingkod po natin sa Kanya. Sapagkat one time, kukunin po ng Diyos ang buhay po natin. Mga kapatid, sana po harap po tayo sa Panginoon Diyos na maayos ang buhay po natin. Na kung saan na nag-testify po tayo sa mga tao para sa ating Panginoon Kristo. Na pinapakilala po natin sa mga tao, mga kapatid. Na one day, sabi nga sa inyo, harap tayo sa Panginoon at magpapasalamat ang bawat isa. Na kung saan po, kung ako'y harap sa Panginoon na una, pangalawa, ito sa aming pastor na kinuha po ng Diyos. At magpapasalamat ako sa Kanya na ginamit po siya ng Panginoon sa akin. Ganun po kahalaga po ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging baptist, mga kapatid. Okay? Napakasaya po maging baptist. Baptist ka na, ligtas ka pa. Enjoy ka na, di ba? Baptist. Angat mo sa iba. Kaya pag malaki po natin yan, mga kapatid, na tayo po, we are baptist. We are baptist. Na kusang po, na tayo po lang po, mga tao, na nasa-soul winning, nag-aakay po ng kaluluwa na para sa Panginoon. Tayo lang po ay nagbibigay po ng kahalagaan na kung saan po sinasabi po ng Bible. Ang sabi po ng John chapter 3, verse number 11, sa last verses po natin, tinang po natin John chapter 3, verse number 11. Ito po yung verse number 11 ng John. Sabi po ganito ang ating mababasa, Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. Pasinin po natin, testify to make a solemn declaration. Sabi po dito sa akin po niya, to make a solemn declaration or written to establish some fact, mga kapatid, ng katotohanan. Totoo na tayo sa harapan ng Panginoon. At totoo po yung ating pong ipinapahayag. Hindi po natin binibiro-biro ang gawain ng Diyos. Dahil sapagkat ang ating Panginoon Kristo, hindi po siya nagbibiro. Na kung saan marami na pong tao binibiro ang Diyos, mga kapatid. At inahamak po ang ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin sa ministry, sa pagkatawag po sa atin ng Panginoong Kristo, sa gawain niyo po mga kapatid, tandaan po natin, ay huwag na po natin sa bibiroin. Maging serious po tayo sa gawain po ng Panginoon. Another thing, before I close mga kapatid, ay sa Psalms 106 verse 21. 106 verse number 21, sabi po dito, Psalms 106 verse number 21, verse 21. They forgot God their Savior, which had done great things in Egypt. Tanda po natin yung Israel po, talaga nakakalimot sila sa Panginoon. Pero sana po mga kapatid, bilang anak ng Diyos, nakakilala kay Kristo, sumampalataya, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, huwag po natin kalimutan ng Diyos na nagligtas po sa atin sa impyerno. Mga kapatid, sabihin natin, alam mo, napakaisilang ng buhay ng tao. Last 2 weeks, nag-usap kami nung dating binabebe sa Diego, nakita po kami dyan sa Holy Cross, sa college. O kumusta ka na, sabi ko sa kanya. Eto, sabi niya, 66 years old na ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, sabi niya kung aabot ako ng 70. Sabi ko, hindi lang yan. Very limited, short life po tayo. Mas pagandahan po natin yung kabilang buhay. Kasi eternal life po yun. Dito kasi gusto ng mga tao, sabihin nila, aabot ako ng 70, 80. Enough na sa akin, masaya na ako mga kapatid. Tama po yun. Nakusahan po na hanggang doon na lang po yung tao. Pero kung minsan, kinakalimutan nila ng Diyos na ang Diyos ay magbibigay sa kanila ng mahabang buhay pa mga kapatid. Tandaan po natin, nasa Diyos po ang ating pag-asa na bilang mananampalataya ng Diyos. Nasa Diyos po ang buhay po natin. Mga kapatid, Mari, sa akin po, 55 years old ako ngayon. Kung ilang taon po, sabihin natin na 25 years old, napakadali na lang po yun, ilagdag po sa buhay po natin.
Pero yung pong 25 years, mga kapatid, sabihin natin na dapat ibigay na natin sa Panginoon Diyos yun eh. Di ba? Kasi nalampasan mo yung 55 years old, yung 25 years old, napakadali na po yun. Napakagitid na lang po yun, mga kapatid. Kaya dapat ang Kristiyano, hindi po siya nagsasayang po ng oras. Kasi napakahalaga po ng oras, mga kapatid, sa buhay po natin. Kaya ipaglingkod po natin sa Panginoon, amen? Ang nagkikirang buhay po natin. Ang pinakamatanda po sa amin ng natin, 76 years old. Kaya pagka nasasalita sa kumisan, lumuluha. Kasi bago lang siya nakakilala sa Panginoon. Parang nasayang po yung kanyang mga taon noon na dapat nagamit po sa Panginoon. Eh ngayon, halos ilang 4 years na lang ba yun? 8 years old na siya. Mga kapatid. Yung 76 years old, sinasabihin niya po yung 70 years old. Sabi niya, 2 buwan pa nang hindi umaatin. Ito po, yung mga gano'n, mga matatanda. Nagsasabihan po yung kapwa matanda. 2 buwan ka na hindi umaatin, sabi niya. Ano pa, sabi niya, mamamatay ka na lang, kaya hindi ka pa naglilingkod sa Diyos. Sabi ito, may mga salita nila. Ready na po sila para makita nila ang Diyos. Mga kapatid, hindi pinag-usapan niyang matanda ka. Matanda ka, bata ka, mga kapatid. Meron po tayong takdang kamatayan. It is appointed unto men who wants to die, and after this judgment. Kaya dapat matiyak po ng isang tao na siya po'y nangangailangan ng Kristo. At kung meron pa pong tao dito, mga kapatid, na hindi pa po tiyak ang kanyang kaligtasan, yung ginawa po ng Panginoon si Kristo, tandaan po natin. Alam po natin na bayubay si Kristo sa Kalbaryo. For almost 2,000 years ago. Kilala si Kristo pero hindi mo pa siya tinanggap sa puso mo. Kailangan mo siyang tanggapin sa puso mo si Kristo. At sabi po ng Bible, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him. Papasok siya sa puso mo kung siya po'y anyayahan mo. Pero kung sarado ang puso mo, kahit katunang-katung po ang Kristo, hindi yan papasok. Disiplinado po ang Diyos. Kakatog muna po siya bago siya papasok. Aanyayahan ka muna sa kanya pong mga salita. At kapag naunawaan po ng isang tao at bubuksan po ang kanyang puso, doon lang po papasok ang Panginoon. Ginawa po natin noon yan. At kung meron pa po hindi nakagawa niya, mga kapatid, sabi po ng Bible, now is the day of salvation. Now is the time of acceptance. Natanggapin si Kristo na kanya pong tagapagligtas. Tayo po lahat po tumayo at tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po nito. Salamat po sa mensahe po namin narinig. Salamat po, O Banal na Espiritu, sa inyong patnubay. Patuloy po kayong mangusap sa umaga pong ito, Diyos. Sa mga salita niyo po, namin pong naipahayag sa kalagitnaan po, Panginoon. Patuloy po kayo, O Diyos, na magligtas po ng mga kaluluwa. Gamitin po ang mga members po dito, Panginoon, sa pagbabahagi po ng iyong mga salita.